Bumalik sa nakaraan, ginawa ni Yennefer at Istred ang una nilang karanasan habang si Yennefer ay gumawa ng ilusyon para sanayin ang kanyang mahika, pinagmukhang mayroong nanonood na pumapalakpak para sa kanila. Pagkatapos, nakipagkita si Yennefer sa enchanter na magpapabago sa katawan niya para maging maganda dahil lahat ng sorceress ay dapat magmukhang maganda habang nagtatrabaho bilang royal advisor. Maya-maya, nalaman ni Yennefer na sa halip na magtrabaho sa hari ng pinagmulan na bayan gaya ng plano, ipapadala siya sa Nilfgaard. Galit siyang humingi ng paliwanag at ipinaalam sa kanya ni Tisea na sinabi ni Stregobor sa iba pang konseho na may lahing duwende si Yennefer. Maya-maya ay napansin ni Istred na hindi dumating si Yennefer sa initiation at hinanap siya, ngunit sinigawan lang siya ni Yennefer dahil napagtanto niyang minanipula siya nito. Nagkaroon ng pagtatalo ngunit tumanggi si Yennefer na patawarin siya. Habang idinaraos ang sayaw upang ipakilala ang mga bagong sorceress sa kanilang mga hari, nakipagkita si Yennefer sa enchanter. Dahil wala nang masyadong oras, hindi niya maihahanda ang halamang gamot na pampatulog, kaya gagawin nila ito habang gising siya. Tulad ng lahat ng mga sorceress, dapat niyang bayaran ang presyo ng pagbabagong anyo. Habang inaalis ng enchanter ang kanyang sinapupunan bilang kabayaran at sinimulang baguhin ang kanyang katawan, sumigaw si Yennefer sa sakit ngunit hindi siya sumuko, hinayaan ang bawat buto at balat na kusang magbago. Ilang sandali pa, nagpakita si Yennefer sa party at ginulat ang lahat sa nakamamanghang kagandahan. Agad siyang sumayaw kasama ang hari mula sa pinagmulan na bayan at nakuha ang posisyon na gusto niya, na nagpasaya sa lahat. Sa kasalukuyan, si Jaskier ay nasa tavern na nakikinig kay Alderman na nagkukwento kung paano natalo si Geralt ng halimaw. Si Jaskier ay hindi naniniwala, at hindi nagtagal ay pumasok si Geralt sa tavern na nababalot ng dugo ng halimaw. Itinuring ng lahat si Geralt na bayani habang kumakanta si Jaskier ng kanyang Witcher song, na nakatulong sa paglilinis ng reputasyon ni Geralt at naging tanyag siya. Bilang kapalit, hiniling ni Jaskier kay Geralt na maging bodyguard niya para sa magaganap na royal party. Pagdating nila sa kastilyo, agad na nakilala ni Mousesack si Geralt at hiniling sa kanya na makausap ng pribado. Ipinaliwanag niya na maraming tao ang nagtipon upang hingin ang kamay ng anak ni Calanthe na si Pavetta bagamat naroon si Iced dahil mas interesado siya kay Calanthe. Nang sa wakas ay dumating si Calanthe, ang party ay tunay na nagbago. Nagsimulang magtalo ang dalawang lasing na pinuno tungkol sa mga Manticore, isang maalamat na nilalang na may katawan ng leon at mukha ng tao, at nang parinigan sila ni Geralt ay tumahimik sila. Natutuwa, inanyayahan ni Calanthe si Geralt na umupo kasama sila. Habang kumakain sila, tinanong ni Calanthe si Geralt kung tutulungan niya siya kung maging marahas ang mga pangyayari ngunit tumanggi si Geralt, at ipinaalala sa kanya na ang mga Witcher ay walang kinakampihan. Habang tumatagal ang party, bigla silang naantala ng isang lalaki na lumusot sa mga gwardya para hingin ang kamay ni Pavetta. Agad na tinanggal ni Iced ang helmet nito at nagulat ang lahat nang makitang si Lord Urchan ay mukhang humanoid hedgehog. Inutusan ni Calanthe si Geralt na patayin siya ngunit tumanggi si Geralt, sinabing hindi ito halimaw kundi isinumpang kabalyero. Pagkatapos ay inutusan ni Calanthe ang mga gwardya na hulihin siya, ngunit binugbog sila ni Urchan sa ilang segundo at pagkatapos ay ipinahayag na pag-aari na niya si Pavetta sa ilalim ng Law of Surprise. Ang buong hukbo ng mga gwardya ay sumubok na salakayin siya muli at sa simula ay nagawang ipagtanggol ni Urchan ang sarili, ngunit mas maraming gwardya ang patuloy na dumarating at siya ay natalo. Nang malapit na siyang mapatay, kumilos si Geralt upang ipagtanggol siya, at muling nagsimula ang labanan, na magkasama sina Urchan at Geralt. Isa-isang pinabagsak ang mga sundalo sa buong paligid, at hindi nagtagal ay lumapit ang iba pang mga pinuno upang kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, si Iced ay pumanig kay Urchan, na nagsabing ang Law of Surprise ay dapat igalang. Naganap ang malaking kaguluhan at kalaunan ay kumuha ng espada si Calanthe para iligtas si Iced bago sinigawan ang lahat para tumigil. Biglang tumakbo si Pavetta patungo kay Urchan at niyakap siya, na nagpapakitang may lihim silang relasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Urchan na iniligtas niya ang buhay ng hari ilang taon na ang nakararaan at bilang gantimpala, hiniling niya ang Law of Surprise, na nagbibigay sa tao ng anumang gusto niya ngunit hindi pa alam kung ano ito. Pagkatapos ng araw na iyon, natuklasan ng hari na si Calanthe ay buntis kay Pavetta. Patay na ang hari ngunit sinabi ni Calanthe na alam niya ang tungkol dito, at iyon ang dahilan kung bakit sinubukan niyang upahan si Geralt kanina.
Hindi kailanman binalak ni Urchan na angkinin si Pavetta, ngunit isang araw ay nagkatagpo ang landas nila at hindi sinasadyang nahulog sa isa't isa. Sinabi ni Pavetta na gusto niyang pakasalan si Urchan, at sinabi ni na Iced, Mousesack, at Gerald kay Calanthe na dapat tuparin ang isang pangako. Nilapitan ni Calanthe si Urchan na nagkukunwaring tinanggap siya at biglang naglabas ng punyal para patayin siya. Sa sandaling iyon ay nagsimulang sumigaw si Pavetta at isang mahiwagang puwersa ang sumabog sa silid, na nagpatalsik sa lahat maliban kay Urchan. Ang magkasintahan ay lumutang sa gitna ng mahiwagang puyo ng hangin, na hindi magtatagal ay sisira sa gusali. Sinubukan ni Gerald na basagin ang puyo ng hangin gamit ang kanyang mahika, ngunit napaatras lamang siya. Pagkatapos ay uminom siya ng potion, at sa tulong ng magic ni Mousesack, nagawa niyang masira ang puyo ng tubig at mapahinto si Pavetta. Pagkatapos ng ilang segundo ng kadiliman, kinumpirma ng lahat na ayos lang sila, at walang pagpipilian si Calanthe kundi tanggapin si Urchan bilang asawa ni Pavetta. Hiniling din ni Ice kay Calanthe na pakasalan siya, kaya pareho silang ikakasal. Ang mga mag-asawa ay nagkaroon ng magandang seremonya at nang maghalikan sina Urchan at Pavetta, naging tao si Urchan dahil sinira ng tunay na pag-ibig ang sumpa. Nang subukan ni Gerald na umalis, pinilit ni Urchan na gantimpalaan siya, kaya hiniling ni Gerald ang law of surprise na paalisin siya. Biglang sumuka si Pavetta, nabunyag na siya ay buntis, na nangangahulugang si Gerald ay may karapatan sa kanyang anak. Gayunpaman, walang pakialam si Gerald at umalis, hindi pinansin ang babala ni Mousesack laban sa pag-iwas sa kapalaran. Sa nakaraan, ilang taon pagkatapos ng initiation, inihatid ni Yennefer si Reyna Calles at ang kanyang ikapitong anak na babae sa kanayunan. Biglang huminto ang karwahe at nakarinig sila ng hiyawan bago nagsimulang tusukin ng espada ang karwahe. Tumingin si Yennefer at nakita ang lahat ng mga gwardya na pinapatay ng salamangkerong assassin na kumokontrol sa nakakatakot na halimaw. Sinundan sila ng nilalang, kaya binuksan ni Yennefer ang portal para makatakbo siya kasama si Calles at ang huling nakatayong bantay. Lumitaw ang grupo sa disyerto at napagtanto ni Yennefer na ang salamangkero ay ipinadala ng hari upang patayin si Calles dahil hindi niya mabigyan ng lalaking tagapagmana ang hari. Lumitaw ang assassin sa likuran nila at agad na pinatay ng halimaw ang gwardya habang si Yennefer ay nagbukas ng isa pang portal para makatakas muli sila ni Calles. Lumitaw sila sa bayan at sinimulan ni Yennefer na tanggalin ang mga alahas ni Calles dahil malamang na binigyan siya ng hari ng bagay na siyang dahilan kaya nasusundan sila. Nagpakitang muli ang salamangkero, kaya ginamit ni Yennefer ang mahika upang i-freeze ang halimaw sa hangin habang binubuksan ang isa pang portal gamit ang kabilang kamay. Sa sandaling nakapasok sa loob si Calles, sinundan siya ni Yennefer, ngunit tinawag lang siya ng Reyna na walang silbi. Lumitaw muli ang salamangkero, at sa pagkakataong ito ay tumakas mag-isa si Yennefer dahil sa galit. Agad na pinatay ng salamangkero si Calles at nang papatayin na rin ng nilalang ang sanggol, nagpakita si Yennefer at pinugutan ito. Pagkatapos ay gumawa siya ng mahiwagang pag-atake sa assassin upang i-distract ito habang kinukuha niya ang sanggol at tumakbo sa portal, ngunit binato sila ng salamangkero ng kutsilyo. Makalipas ang ilang segundo, nakarating si Yennefer sa dalampasigan at napagtanto niyang patay na ang sanggol, kaya inilibing niya ito sa buhangin. Pagkatapos, nagsimulang mamuhay si Yennefer ng mag-isa, naglalakbay sa mga bayan upang kumita ng pera gamit ang kapangyarihan. Sa hinaharap, patuloy na sinusundan ni Cirilla ang tinig at nakahanap ng maliwanag na ilaw at natagpuan ang sarili na napapalibutan ng mga Dryad. Hawak din nila si Dara, ngunit ginagamot lang nila ang sugat niya. Nang sila na lang dalawa, nagtanong si Dara ng ilang mga katanungan dahilan upang aminin ni Cirilla na siya ang prinsesa ng Cintra, na ikinagalit ni Dara dahil namatay ang pamilya nila dahil sa utos ni Calanthe. Noong gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Cirilla tungkol sa massacre sa Cintra, mga taong namamatay sa buong paligid, at ang baliw na mukha ni Cahir na sinusubukang patayin siya. Nang magising siya, isinama siya ng Dryad upang makita ang sinaunang puno at pinainom siya ng katas nito. Si Cirilla ay humigop at lumitaw sa disyerto, kung saan tinanong siya ng puno kung ano siya. Sa Cintra, patuloy na sinusunog ng Nilfgaard ang lahat, nahuli si Mousesack, at nahanap ang katawan ni Calanthe. Ang alipin ay humiwa ng isang piraso ng balat niya upang kainin ito, at habang nagkakaroon siya ng pangitain, pinatay siya ni Fringilla. Pagkatapos ay binasa niya ang laman loob nito at nalaman niyang nasa Brokilon si Cirilla, at ipinadala niya si Cahir.
Maya-maya, pumasok si Kahir sa silid ng lalaki na nag-iimbak ng bahagi ng katawan ng tao sa mga garapon. Ang taong ito ay isang Doppler, ibig sabihin ay maaari niyang gayahin ang anyo ng sinumang tao, kaya inupahan siya ni Kahir. Isinama niya ang Doppler upang makita si Mausak, na sumusubok na tumakbo ngunit sinunggaban siya ng Doppler at kinopya ang hitsura niya bago siya pinatay. Sa kasalukuyan ilang taon pagkatapos ng kapistahan ng Sintran, natagpuan ni Jaskier si Geralt na nangingisda ng gin upang makahiling siya ng lunas para sa insomnia. Nang sa wakas ay nakahanap na siya ng bote, inagaw ito ni Jaskier, at aksidenteng nabasag ang bote. Hiniling ni Geralt na tumahimik si Jaskier at lumitaw ang hiwa sa braso niya nang magsimulang umihip ang malakas na hangin sa paligid nila. Inaasahan na ito ang gin, si Jaskier ay gumawa ng dalawang kahilingan, ngunit bigla na lang siyang itinulak ng mahika. Ginamit ni Geralt ang kapangyarihan upang paalisin ang gin at nang siya ay tumalikod, nakita niya si Jaskier na sumusuka ng dugo at may tumor sa lalamunan niya. Sa kanyang kabayo, dinala ni Geralt si Jaskier sa pinakamalapit na kampo at hinanap ang manggagamot. Ininspeksyon ng manggagamot ang tumor at binigyan si Jaskier ng potion na magbibigay sa kanya ng ilang oras, ngunit kakailanganin nila ng makapangyarihang salamangkero upang pagalingin siya. Sa kabutihang palad ay mayroong isa sa bahay ng mayor. Pumunta si Geralt sa bahay ng mayor at pinatumba ang gwardya para makapasok. Ang mayor ay humarap sa kanila na hubot-hubad ngunit bigla na lang nakatulog sa upuan, kaya't sina Geralt at Jaskier ay pumasok sa loob kung saan natuklasan nilang si Yennefer ang may kagagawan ng mahalay na party. Ibig sabihin, ang kanilang mga timeline sa wakas ay nagkatagpo. Nang marinig niya ang tungkol sa gin, agad siyang pumayag na tumulong. Si Jaskier ay mabilis na gumaling, ngunit siya ay mananatiling walang malay sa loob ng ilang oras. Nang suriin siya ni Geralt, napansin niya na naghahanda si Yennefer ng ritual para mahuli ang gin at sinubukan siyang bigyan ng babala laban dito. Gayunpaman, hinalikan siya ni Yennefer upang kontrolin ang kanyang isip. Nang magising si Geralt, siya ay nasa selda kasama ang manggagamot, na nagpaliwanag na si Geralt ay nanggulo sa bayan sa ilalim ng kontrol ni Yennefer. Sinubukan ng manggagamot na pigilan siya sa pag-atake sa mga mamamayan, ngunit naaresto rin siya. Samantala, nagising si Jaskier at nataranta nang makitang naghahanda si Yennefer para sa isang ritual. Kinorner niya si Jaskier sa dingding at pinagbantaan hanggang sa humiling siya. Kasabay nito, ang bantay ng mayor ay lumitaw sa selda upang simulan ang pagbugbog kay Geralt, at hiniling niya na ang bantay na ito ay sumabog. Biglang sumabog ang ulo ng gwardya at lumitaw ang pangalawang hiwa sa braso ni Geralt, na nagpapakitang siya ang tunay na master ng gin, hindi si Jaskier. Humiling si Geralt na lumitaw ang gin sa harap ni Yennefer, at sinamantala ni Jaskier ang pagkakataong tumakas. Nakasalubong niya si Geralt at sinabi sa kanya ang tungkol sa ritual, kaya nagmamadaling bumalik si Geralt sa loob. Napaluhod si Yennefer na nahihirapang kontrolin ang napakalaking kapangyarihan ng gin, ngunit tumanggi siya sa tulong ni Geralt. Dahil walang ibang pagpipilian, ginawa ni Geralt ang huling hiling, hiniling niya na maging konektado ang kanyang buhay at ang buhay ni Yennefer. Dahil hindi kayang saktan ng gin si Yennefer nang hindi rin sinasaktan ang kanyang master, naglaho ito sa malaking shockwave na nagpabagsak sa kalahati ng gusali. Nang magising sina Yennefer at Geralt, nagsimula silang magtalo, at bigla na lang silang naging intimate habang nakatingin si Jaskier mula sa bintana. Sa hinaharap, si Cirilla ay wala na sa ilusyon ng puno at nakita ang Dryad na dumating kasama ang mga ulo ng Nilfgaardian na nag-iispiya. Naghanda sila gamit ang kanilang mga pana para sa pag-atake, ngunit ang nagpakita ay ang peking Mausak na hinahanap si Cirilla. Masaya ang dalaga na makakita ng pamilyar na mukha at umalis kasama siya at si Dara. Habang pabalik ang tatlo, nagtanong si Dara ng maraming tanong, kaya naghinala sila kay Mausak. Nang magkamali ng sagot si Mausak, sa wakas ay nalaman ni Cirilla ang totoo. Galit na galit, sinubukan ng Doppler na puwersahan siyang hilahin, kaya inatake siya ni Dara. Sinaktan ni Dara ang Doppler gamit ang silver na kutsilyo, ngunit mabilis siyang dinisarmahan at sinubukan siyang sakalin. Kinuha ni Cirilla ang kutsilyo at sinimulang sunugin muli ang Doppler, dahilan upang ipakita niya ang tunay na mukha. Pagkatapos ay binawi ni Dara ang kanyang kutsilyo at itinulak ang Doppler sa puno, nagtanong sa halip na patayin siya. Hinawakan ni Cirilla ang kutsilyo para siya mismo ang gumawa, na nagbigay ng pagkakataon sa Doppler na pabagsakin si Dara. Takot na takot, tumakbo si Cirilla, ngunit nahuli siya ng Doppler sa anyo ng sundalong Nilfgaardian.
Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Sirala ang sarili na nakagapos sa loob ng silid ng bahay panuluyan kung saan nakita niya si Kahir. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod si Kahir, si Sirala ay nagpalit ng anyo at kinopya ang anyo ni Kahir dahil ang totoo ay ito ang Doppler. Nagalit kay Kahir sa hindi pagsasabi sa kanya kung gaano kapanganib si Sirala. Naganap ang away at nahirapan si Kahir na labanan ang Doppler dahil kinopya din nito ang kanyang kakayahan. Ang dalawang lalaki ay naglaban sa buong silid, gamit ang anumang bagay na magagamit bilang sandata. Hiniwan ni Kahir ang mukha ng Doppler gamit ang basag na bote, kaya napilitan itong tumakas. Nang lumabas si Kahir, nakita niya ang grupo ng mga tao at hindi niya mahulaan kung sino ang Doppler na maaaring nakabalat kayo, kaya sumuko siya. Samantala, si Sirala ay nakatali sa isang puno sa kagubatan at natagpuan ni Dara, at mabilis na pinalaya siya. Pinagalitan siya ni Dara dahil sa pag-alis sa Brokilon kung saan ligtas siya, at sinabing nagdadala lamang siya ng lagim at kamatayan tulad ni Calanthe, at pagkatapos ay iniwan siya nito. Si Sirala ay naglakbay ng mag-isa at napunta sa maliit na bayan, kung saan siya ay nagnakaw ng kabayo upang makapaglakbay ng mas mabilis. Nang gabing iyon, nagpahinga siya nang bigla siyang nilapitan ng ilang lalaki. Napagtanto niya na sila ay mga taong kilala niya mula sa Sintra, ngunit hindi sila naparito bilang mga kaibigan, sa halip ay gusto nilang hulihin siya at dalhin sa Nilfgaard para sa reward. Sa takot, napaluhod si Sirala at hinayaan ng kapangyarihan na kontrolin siya. Sa isang katakot-takot na boses, nagbahagi siya ng propesiya tungkol sa katapusan ng mundo at mga hiyawan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.